you're somewhere out there, somewhere far away. I want Sinabi ng isang karakter na dapat puntahan ng bundok Wugwo para paligiran, hulihin, at itapon ang isang tao. Nagulat si Lady Chin sa narinig niya, pagkatapos ay ipinakita na mukhang may napagtanto si Lady Chin na isang bagay. At ipinakita ang dalawang lampara na ito, pagkatapos ay dalawang liwanag na papunta sa isang lugar. At sa Immortal World may dalawang nilalang na tila maglalaban. Makikita natin ang mukha ng isang onggoy na tila galit na galit, habang ang kanyang katunggali ay isang batang babae na may hawak na sibat at naglalabas ng pulang aura. Inihampas ni Sun Wukong ang kanyang patpat ng napakalakas. Pagkatapos ay napakalakas ng puwersa nito na tumama sa sahig, na nagdulot pa ng isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ay tumalsik ang mga cultivator sa lakas ng pag-atake ni Sun Wukong. Nagtatanong si Lady Chin na kung ito na nga raw ba ang Immortal World. Dagdag pa ni Lady Chin, 100,000 kawal na makalangit, 100,000 immortal. Ang ating mga ninuno na nagawang maging immortal at mga nakatataas, ay maaaring isa sa 100,000 kawal na makalangit. Ginugugol natin ang ating buong buhay sa pagtatangkang maging mga immortal, ngunit sa huli na uubos natin ang ating buhay at walang nakukuha, at sa palasyo ng langit, may isang naging immortal sa pamamagitan ng pagkain ng mga pitch. Sinabi ni Lady Chin sa kanyang sarili na, kahit na itinuturing ko ang aking sarili na nakahihigit, sa paningin ng mga immortal, isa lamang akong langgam. Sabi ni Lady Chin, hindi ko masyadong napansin kung gaano kalaki ang mundo. Kung magpatuloy akong maging mayabang at aloof, baka mawala sa akin ang chance na maging immortal sa buhay ko ngayon. Kailangan kong magbago. Dagdag pa rito, mukhang napagtanto niya na kailangan niyang magpakumbaba para maabot ang kanyang pangarap. May galit na sinabi ni Lady Chin, kahit isang bookboy may ganyang kaliwanagan. Anong klaseng existence, Master Li? Ang larawan ay nagpapakita ng labas ng isang tradisyonal na gusaling istilong Chino, marahil isang bahay tsaa o bahay tuluyan, na nakaharap sa isang maliwanag at malinaw na kalangitan. Kasama sa arkitektura ang isang nakahilig na bubong na may detalyadong mga alulod at isang karatula na may mga karakter na Chino. Ang eksena ay naliliwanagan ng sikat ng araw, na nagmumungkahi ng isang mapayapa at kaakit-akit na kapaligiran. Ang larawan ay nagpapakita ng isang tao na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Chino, na may hawak na mga scroll sa isang mesa. Nakatuon ang kuha sa mga kamay at mga scroll, na nagpapahiwatig ng isang sitwasyong pang-iskolar o may kaugnayan sa kasaysayan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang tagpo na may dalawang karakter sa isang setting na tila inspirasyon ng tradisyonal na China. Isang karakter na nakasuot ng pang-iskolar na kasuotan na may kakaibang sombrero at salamin, ang nagtatanong, "Binibini, anong problema?" Sumagot si Lady Chin, "Senyor, ang munting babae na ito, si Chin man yun, ay may mga pagdududa sa kanyang puso at umaasa na maliwanagan mo ako." Nagsalita ang iskolar, "Binibini, ako ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi nararapat na tawagin mo akong senyor, kung mayroon kang mga katanungan, handa akong makinig at magbigay ng aking kuro-kuro." Sa larawan, makikita natin si Lady Chin, na may bahagyang namumulang pisngi at tila nag-aalangan. Siya ay nagtanong, "Ang maliit na batang ito, maaari ko bang itanong sa senior, bakit naputol ang landas patungo sa mga immortal?" Ang kanyang tanong ay tila may halong paggalang at pag-aalala. Makikita sa ekspresyon ni Lady Chin ang pag-asa at pangamba. Tila naghihintay siya ng kasagutan na magbibigay linaw sa kanyang kinabukasan. Posible pa ba para sa amin na maging immortal sa pamamagitan ng cultivation sa buhay na ito? Tandang padamdam panipik, ang kanyang tanong na may halong punanibik at agam-agam. Ngunit natahimik naman ang iskolar nang marinig niya ang sinabi ni Lady Chin. At sinabi niya kay Lady Chin, "Tignan mo." Ipinapakita ng larawan ng isang tanawin sa labas ng isang tradisyonal na gusali. May mga taong abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagigib ng tubig at pagbubuhat ng sako. Sa isip ng nagtatanong, sa tingin mo ba ang mga mortal na ito na gumigising sa pagsikat ng araw at nagpapahinga sa paglubog ng araw, ay may pagkakataong maging immortal? Tila nagdududa siya kung ang mga ordinaryong taong ito ay may pag-asang makamit ang immortalidad sa kanilang simpleng pamumuhay. Sa malamyos na tinig ni Lady Chin, nagbahagi siya ng karunungan tungkol sa immortalidad. May tatlong elemento ng immortalidad, isa ay espiritualidad, ang isa pa ay talento, at ang ikatlo ay pag-unawa sa katotohanan. Ngunit may pag-aalala sa kanyang mukha ng kanyang ipaliwanag na, ang mga ordinaryong mortal ay madalas na nahuhuli sa rat race ng pang-araw-araw na buhay, nawawala ang kanilang espiritualidad at kaya't nawawala ang kanilang mga kwalifikasyon, tila nagpapahiwatig na hindi sapat ang simpleng pamumuhay upang makamit ang immortalidad. Sa matamlay na ekspresyon ni Lady Chin, tila may bigat sa bawat salitang binibitawan niya. Kwalifikasyon, ang kanyang huling sinambit, na nagpapahiwatig na hindi basta-basta ang pagkamit ng immortalidad at may mga kailangang lampasan upang maging karapat-dapat dito. Sa bahagyang ngiti ng iskolar, tila kinukumpirma niya ang sinabi ni Lady Chin.
Oo, kwalipikasyon, ang kanyang sagot na nagpapahiwatig na sang-ayon siya sa ideya na may mga pamantayan na dapat matugunan upang makamit ang immortalidad. Tila mayroon siyang malalim na pag-unawa sa mga kinakailangan sa pagiging isang immortal. Sa kanyang paglalakad, sinabi ng iskolar na may dalang mga scroll sa kanyang likuran, ang langit at lupa ay may sariling mga patakaran. Kung sino ang immortal at kung sino ang mortal, tanging ang mga gumagawa ng mga patakaran ang nagpapasya. Paano ito mauunawaan ng mga mortal? Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na katotohanan tungkol sa kapangyarihan at kapalaran. Sa kanyang paglalakbay, nagbigay ng payo ang iskolar, ngunit may isang kwento na nagtatala ng karunungan ng lahat ng mga daan na ito. Kung papakinggan mo ang kwento ni Master Lee na Journey to the West, tiyak na magkakaroon ka ng ilang mga pananaw. Iminungkahi niya na ang kwentong ito ay maaaring magbigay ng liwanag sa landas patungo sa immortalidad. Sa kanyang pagtataka, binigkas ni Lady Chin ang pangalan, Master Lee, tila nagtataka siya kung sino ang taong ito at kung paano siya makakatulong sa kanyang paghahanap ng immortalidad. Sa kanyang paglingon, sinabi ni Lady Chin, ang Master Lee na ito, eksakto, tila may pag-asa sa kanyang mga mata, na nagpapahiwatig na maaaring siya ang susi sa landas na kanyang hinahanap. Sa ilalim ng maningning na buwan at mga kumikislap na bituin, isang tahimik na gusali ang nakatayo sa gitna ng luntiang kalikasan. Ang mga bundok sa malayo ay tahimik na nagbabantay, na nagbibigay ng kapayapaan sa lugar. Ang lahat ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula o isang mahalagang paglalakbay. Sa ilalim ng payapang liwanag ng buwan, isang babae ang tahimik na naglalakad sa isang landas na napapalibutan ng mga puno. Ang mga bundok sa malayo ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanyang paglalakbay, tila nagpapahiwatig ng isang pakikipagsapalaran na puno ng pag-asa at misteryo. Sa ilalim ng langit na may mga kakaibang linya at kulay, nakatayo ang isang babae na may kulay rosas na buhok, na nagpapakita ng kalmado at pag-asa sa kanyang panlabas na anyo. Sa mga mata ng babae na may kulay rosas na buhok, mababakas ang gulat at pagtataka. Sa kanyang pagyakap sa puting fox, ang babae na may kulay rosas na buhok ay sumigaw, "Ate! Sobrang miss na kita, ate!" Ang tagpong ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal at pagkauhaw sa kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Sa kanyang pag-aalala, sinabi ng puting fox, "Ate, hindi ka ba binyuli ng mortal na iyon?" Nagtanong din siya, "Mas okay ka na ba? At, hindi ba mas mahirap matulog sa kama ng tao kaysa sa kuweba? Sanay ka na ba?" Ang kanyang mga tanong ay nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa kapakanan ng kanyang kapatid at kung paano siya nakikibagay sa kanyang bagong kapaligiran kasama ang mga tao. Sa kanyang ngiti, sinabi ng babae na may kulay rosas na buhok, "Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala." Sa kanyang mga salita, sinisikap niyang pag-aanin ang pag-aalala ng kanyang kapatid at ipakita na ang lahat ay maayos. Sa kanyang pagpapakalma sa kanyang kapatid, sinabi ng babae na may kulay rosas na buhok, "Ang master ay napakabait sa akin, hindi ka na kailangang mag-alala." Sa kanyang pagtugon, sinisikap niyang pag-aanin ang pag-aalala ng kanyang kapatid at ipakita na siya ay nasa mabuting pangangalaga. Sa gulat, sinabi ng puting fox, "Master." Sa kanyang galit, sinabi ng puting fox, "Ate, hindi ka ba nagpakasal para bayaran ang iyong kabaitan? Tandang padamdam, kung hindi ka maaaring maging asawa, mas gusto pa bang maging kerida kaysa maging alaga, tama?" Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pagtutol sa pagiging asawa ng kanyang kapatid sa master at ang kanyang pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Sa kanyang ngiti, sinabi ng babae na may kulay rosas na buhok, "Ate, isa kang marangal na siyam na buntot na fox. Bilang isang immortal, tinatrato ako ni Master Lee ng may sukdulang paggalang. Ang pagkilala sa kanya bilang aking master ay ang pinakadakilang pagpapala na natanggap ko sa aking buhay." Sa kanyang mga salita, sinisikap niyang ipaliwanag sa kanyang kapatid na bagamat nagpakasal siya sa master, hindi siya hinahamak o tinatrato ng masama. Sa isang madilim na gabi sa kagubatan, isang puting fox ang may malalim na pagkabigo na nagsabi, "Tapos na. Ang ate ko ay naturuan na." Habang ang fox ay nagpapakita ng labis na kalungkutan, ang babae na may kulay rosas na buhok sa tabi niya ay tila naguguluhan, na may markang tanong na lumulutang sa kanyang tabi. Sa kagubatan kung saan puno ng mga puno, ang babae na may kulay rosas na buhok ay nagpapakita ng isang ngiti at sinabi, "Anyway, may dala akong magandang bagay para sayo." Sa isang kalmadong tagpo, ang puting fox ay nagpapakita ng isang mansanas na may kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang puting fox ay nagpapakita ng isang mansanas na malapit ng kagatin. Sa ilalim ng buwan, si Lin Yanfan ay nakatayo sa isang patio. Sa ilalim ng buwan, nakatayo sa patio, tinitingnan ni Lin Yanfan ang isang ilaw na sumisikat sa kalangitan sa malayo. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng kidlat, ang babae na may kulay rosas na buhok ay nasaksihan ng isang puting fox sa isang bilog ng liwanag. Sa kanyang gulat, sinabi ng puting fox, "Ate, isa ba itong mahiwagang prutas?" Tandang padamdam, bakit may napakalakas na espiritual na kapangyarihan dito? Sa isang tono ng pag-aalala, sinabi ng babae na may kulay rosas na buhok, "Okay, umalis ka na pagkatapos kumain. Ibinigay ko sa iyo ang mansanas ni Master Lee nang walang pahintulot niya. Magiging kaayla hilakbot kung matutuklasan niya ito."
Sa ilalim ng buwan at sa gabi na puno ng bituin, nagpaalam ang babae na may kulay rosas na buhok sa kanyang ate, magkikita ulit tayo sa susunod, ate. Habang ang puting fox ay tumatalon sa ilog at nagmamadaling bumalik. Sa isang madilim na tagpo, ang babae na may kulay rosas na buhok ay nagpakita ng gulat at sinabi, Daji. Habang ang isang madilim na tao ay nakatayo sa tabi niya. Sa isang madilim na tagpo, ang babae na may kulay rosas na buhok ay nagpapakita ng gulat sa kanyang mukha. Sa isang tono ng pagtataka, sinabi ni Lin Yanfan, anong ginagawa mo dito? Sa ilalim ng gabi na puno ng bituin, sinabi ni Lin Yanfan sa babae na may kulay rosas na buhok, Daji, sino ang iyong kinakausap? Guys, kung nagtataka kayo kung bakit nag-iba ang pangalan ni Dai, ewan ko rin guys kasi pati ako nagugulan na rin. Sa ilalim ng gabi na puno ng bituin, nauutol na nagsasalita si Daji. Sa isang tono ng paghingi ng tawad, sinabi ni Daji, paumanhin, Master. Ay ibinigay ko ang mansanas na ibinigay mo sa aking nakababatang kapatid na babae. Sa isang tono ng pagtataka, sinabi ni Lin Yanfan, ang iyong nakababatang kapatid na babae. Sa isang tono ng pagkabahala, sinabi ni Daji, siya ay isang six-tailed little fox. Kahit na mukha siyang bobo, siya ay lubhang masunurin at mabait, hindi siya kailanman mangangagat. Siya ay pumunta rito dahil nag-aalala siya sa akin. Sa isang tono ng pagtataka, sinabi ni Lin Yanfan, isang fox. Mariin niyang ipinaliwanag, bakit mo pinakain ng mansanas ang fox? Tandang padamdam, ang fox ay isang hayop na kumakain ng karne. Natuklasan ng mga zoologist na ang pangunahing pagkain ng mga fox ay insekto, liebre, daga, at iba pang maliliit na hayop. Ito ay kabilang sa pamilyang carnivora. Hindi nito matutugunan ng mga pisyolohikal na pangangailangan ng walang pagkain ng karne. Sa gulat, tanging, ang nasabi ni Daji. Sa gitna ng gabi na puno ng bituin, masayang sinabi ni Lin Yanfan kay Daji, tandaan, sa susunod dalhan mo siya ng karne. Si Daji naman ay nakikinig ng may pagtataka. Sa gabi na puno ng bituin, sinabi ni Lin Yanfan, hindi ba't mayroon pa tayong tiger at leopard na bigay ni Grandpa Bai at ng iba pa? Ngunit nag-aalala si Daji at nagtanong, Master, hindi ka ba galit kay Daji? Sa isang eksena na puno ng pagpapahalaga, sumagot si Lin Yanfan sa tanong ni Daji. Sa kanyang mga salita, sinabi niya, galit. Bakit? Sa tingin ko ang mga babaeng gustong-gusto ang mga cute na hayop ay cute rin. Sa gitna ng gabi na puno ng bituin, ibinahagi ni Lin Yanfan kay Daji, nagligtas din ako ng isang maliit na fox na may ilang buntot ilang taon na ang nakalipas. Sa isang ngiting puno ng pag-asa, nagtanong si Lin Yanfan kay Daji, iyon ba ang fox na katulad ng iyong kapatid na babae? Sa isang sandali ng biglaang pagkilala, napabulala si Daji ng isang malakas na tuldok. Sa isang sandali ng pagkatakot at pag-asa, sinabi ni Lin Yanfan sa kanyang sarili. Sa kanyang mga salita, sinabi niya, sabi nga, naiintindihan ng mga fox ang kalikasan ng tao. Siguro pumunta siya sa akin para bayaran ang aking kabaitan. Siguro gusto niyang maging isang magandang babae para paglingkuran ako o ano paman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagbibirong sinabi ni Lin Yanfan, haha nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang. Pagkatapos ay patuloy niyang sinabi, pero kayong mga babae ay talagang nakakatuwa, palaging gustong ituring ang maliliit na hayop bilang mga kapatid. Sa sandali ng pag-iisip, ang mga mata ni Daji ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip. Sa pagmumuni-muni, napagtanto ni Daji, tama iyon, nakita na ng master ang aking tunay na sarili. Binibigyan niya ako ng mga pahiwatig sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang iyon. Sa kanyang mga mata na puno ng determinasyon, nagpa siya si Daji na hayaan din ang kanyang kapatid na mag-transform sa anyo ng tao para maglingkod kay Lin Yanfan kasama niya. Sa sandali ng pag-aalala, nag-isip si Daji, kung ganoon, hindi ba ang aking kapatid na babae? Sa isang sandali ng pagtuklas, natanto ni Daji na sa pamamagitan ng paglilingkod kay Lin Yanfan, ang kanyang kapatid ay tatanggap ng pinakadakilang pagpapala. Ipinapakita ng mga panel ang isang tradisyonal na arkitekturang Tsino na may komplikadong mga detalye. Ang mga gusali ay may mga hubog na bubong, pinong mga dekorasyon, at mga kulay na pula at ginto na nangingibabaw. Ang mga puno at kalangitan sa background ay nagpapahiwatig ng isang mapayapa at tahimik na kapaligiran. Ang ilustrasyon ay nagpapakita ng isang babae na nakatayo sa isang balkonahe ng isang tradisyonal na gusaling Tsino. Nakasuot siya ng berdeng tube top at isang mahabang pulang palda, na may pulang tela na dumadaloy sa likuran. Ang mga gusali ay pinalamutian ng mga komplikadong disenyo at kulay. Sa isang sandali ng pagtawag, tinawag ni Shiyu si Sister Chin. Sa pag-uusap, ipinahayag ni Chin ang kanyang opinyon, ngayon alam mo na si Master Lee ay hindi matatalo, itigil na natin ang siyam na buntot na investigasyon sa Celestial Fox. Sa sandali ng pagtatanong, nagtanong si Daji kay Sister Shiyu tungkol sa dahilan ng kanilang cultivation. Sa pag-uusap, ipinahayag ni Shiyu, syempre, para maging immortal, habang sinabi ni Chin, para maging immortal, hehe, napagtanto ko lang na, hanggang ngayon, ang landas tungo sa immortality ay naputol na, kaya't ito ay panaginip lamang.
Sa sandali ng paglitaw, nagpakita si Master Lee upang baguhin ang kurso ng kanilang kapalaran. Sa paglalarawan, ipinapakita na si Jin Chanzi, na nireranggo sa itaas ng Immortal Class, ay nagkatawang tao bilang isang tangmang para sa transcendence ng mundo. Ang imahe ay naglalarawan ng isang payapang figure na nakasuot ng gintong damit at isang pulang at gintong korona, na may mga rosaryo na nakapalibot sa kanilang leeg. Ang background ay nagtatampok ng isang mystical, golden glow, na nagpapahusay sa espiritual na aura ng karakter. Ito ay mula sa Journey to the West, may paniniwala na si Master Lee ay isang tang monk na dumating para iligtas ang mga may kamalayang nilalang. Sa kanilang pag-uusap, kinikilala nila ang Journey to the West bilang isang oracle at ipinahayag na si Master Lee ay dumating na. May argumento kung dapat bang dalhin ang isa kay Master Lee. Ipinapakita na ang lahat ay nakasalalay sa kasiyahan ni Master Lee, at ang kanilang pinapangarap na immortality ay nakasalalay dito. Sa imahe, may pagtanggi na masangkot sa mga pangyayari kapag ang mundo ay malapit ng magwakas. Makikita ang dalawang figure na naglalakad patungo sa isang gusali pagkalipas ng kalahating oras. At ipinapakita ang reaksyon ng isa sa kanila sa pagkakita sa isang hindi mapagpanggap at ordinaryong bakuran. May babala na isang beses lamang maaaring makipagkita sa master at kailangang umalis kung hindi ito nasisiyahan, ngunit may kasiguruhan na may pag-iingat. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang bahay ni LN Nianfan. Eksena sa bakuran. Pangunahing focus ang go board, may larong nagaganap, na may pinaghalong itim at puting bato. Sa itaas ng board, si Daji, isang babae na may pink na buhok at nag-aalala na ekspresyon ang ipinapakita sa isang maliit na frame, marahil ay nagre-react sa laro. Sa ibaba ng board, isa pang frame ang nagpapakita kay Lin Yanfan, isang lalaki na may brown na buhok, na nagmumuni-muni rin, na nagpapahiwatig ng katahimikan o hindi nabibigkas na mga saloobin mula sa parehong karakter. Tipikal na estilo ng manga, na may nagpapahayag na disenyo ng karakter at isang malinis, makulay na aesthetic. Si Daji, may tanong na, maaari ko ba itong ilagay dito, malabong background na may halaman. Galit si Lin Yanfan, sumisigaw ng, kung ilalagay ko sa kaliwa, talo ka agad. Tandang padamdam panipik, umiiyak si Daji, nagsasabing, pasensya na. Sa itaas, sinasabi ni Lin Yanfan, mag-isip ka ulit, sana. Sa ibaba, sinasabi ni Daji, kung gayon dito. Sa itaas, may isang lalaki na sumisigaw, hindi mo rin pwedeng ilagay dito. Sa ibaba, si Daji ay umiiyak at nagsasabi, pasensya na raw. Lin Yanfan, nakaupo, naka-cross arms, ay tila kinukwestiyon, paano nangyari na ang dami mo ng araw na nag-practice pero wala ka pa ring pag-unlad, at pinapaalalahanan, kailangan mong pag-isipan yan. Daji, nakaupo, nakayuko, ay nagsasabing, paumanhin. Paumanhin. Isang itim na aso ang nakatingin kay Lin Yanfan, na tila iniisip, karapat-dapat kang maging single. Isang itim na aso ang mukhang nagulat, na may maliit na puting robot na sumisilip mula sa likod nito. Ang aso ay nagtatanong, bisita. May dalawang babae. Ang babaeng may pulang buhok at pink na kasuotan ay nagsasalita, habang ang babaeng may itim na buhok at nakangiti ay ipinapakilala. Ang sinasabi ng babaeng may pulang buhok ay, kumusta, Master Lee? Ito ang kaibigan ko, si Chin Man yun. Masaya naman silang pinagmamasdan ng ating bida, ngunit nagtaka naman si Lin Yanfan sa kasuotan ni Lady Chin. Si Lin Yanfan, nakatalikod, may ponytail, ay nagsasabi, Lady Chin, ang iyong kasuotan ay medyo kawili-wili. Hahaha, pakiworry namin ay nakakaabala na naman kami, sana'y hindi mo kami iniisip, Master Lee. Lin Yanfan, nakangiti, ay nagsasabi, bakit niyo sinabing abala? Palagi ko kayong tinatanggap dito. Dagdag pa niya, sobra akong nahuhumaling sa chess ngayon, kaya gusto kong maghanap ng kalaro. Ang dalawang babae, mukhang nagulat, ay nagtatanong, ano? Ang dalawang babae, nikatikip ang mga mata, ay nagsasabi, pakiusap sabihin niyo sa amin kung may anumang utos si Master Lee. Lin Yanfan, mukhang naguguluhan, ay sumisigaw, hindi ganyan ka-extreme. Hindi ganyan ka-extreme. Paano ako magbibigay ng utos, pero may kaunting problema ako kamakailan, gusto kong malaman kung may solusyon kayo dito sa larawan. Ang dalawang babae ay nakayuko ng malalim, at sabay nilang sinasabi, Master Lee, malaya kang magbigay sa amin ng anumang utos, samantala, si Lin Yanfan ay mukhang naiinis o naguguluhan, at nagsasabi, tigilan niyo na ang panunukso sa akin. Unang panel, si Lin Yanfan ay nagsasabi, sa totoo lang, ang mga halimaw at cultivators ay tila lumilipad sa paligid dito kamakailan, madalas na gumagawa ng ingay. Ikalawang panel, si Lin Yanfan ay mukhang natatakot at nagsasabi, nakakatakot kaya na hindi ko na nga magawang lumabas. Ang dalawang babae ay tumitingin sa kanya na may gulat sa kanilang mga mukha. Sa larawan, si Lin Yanfan, nakasuot ng asul, ay may magkadikit na mga kamay na parang nagmamakaawa. Sinabi niya, kayo ay nasa isang kilalang posisyon, maaari niyo ba akong tulungan na malaman kung ano ang nangyayari? Mayroon ding mga maliliit na bulaklak sa paligid niya na nagbibigay ng masayang impresyon. Unang panel, ang babae ay may gulat na ekspresyon at may exclamation point sa tabi ng ulo niya. Sinasabi niya, sila ang naghahanap sa Nine-Tailed Celestial Fox, sa kapangyarihan ng 10,000 Sword Sect at Lingyun Immortal Pavilion,
kaya lamang nilang hadlangan ng mga fox hunters na may mababang cultivation. Ikalawang panel, ang babae ay mukhang nag-iisip at sinasabi, talagang mahirap paalisin ang lahat ng cultivator sa lakas natin, sa tingin ko. Nakangisi ay nagsasabi, sa tingin ko kailangan ng Lin-Immortal Palace na tumayo at lutisin ang problemang ito, na agad namang sinang-ayunan ni Shiyu. Sa larawan, may isang babae, Lady Chin, na may mapanuksong ngiti. Sinabi ni Master Li na inaabangan niya ang aming pagbisita. Lumabas na matagal na niyang inaasahan na bibisita ang Lin-Immortal Palace, at hinihintay niya ako. Si Lady Chin ay may mapanuksong ngiti at sinasabi, Master Li, magtiwala ka, ginagarantiya ko na. Unang panel, si Lady Chin, ang babaeng may mapanuksong ngiti, ay nagsasabi, paglabas mo bukas, hinding-hindi mo na sila makikita muli. Ikalawang panel, si Lin Yanfan ang lalaki, na mukhang bahagyang natatawa o naguguluhan ay sumasagot, salamat, Lady Chin, bagamat ang paraan ng pagsasalita mo ay medyo nakakatakot. Pagkatapos ay ipinakita naman ng mga paa ni Daji. Unang panel, si Lin Yanfan ang lalaki ay nakatingin sa tatlong babae at sinasabi, Daji, si Shiyu ay mukhang nagulat. Ikalawang panel, si Lady Chin ay mukhang nagulat at nagsasabi, pwede ba na ito ay? Sa larawan, may isang babae na may kulay rosas na buhok at sinasabi, ang Nine-Tailed Celestial Fox. Si Shiyu, ang babaeng may pulang buhok, ay mukhang nagulat at sinasabi, ito ba ang Nine-Tailed Celestial Fox? Si Lady Chin ay sumasagot, hindi mo pa ba nakita? Tandang padamdam, bakit mas nagulat ka pa kaysa sa akin? Sinabi ni Shiyu, ang Nine-Tailed Celestial Fox ay dumanas ng isang sakuna at nawala ang lahat ng kanyang cultivation base. Paano siya nakarating sa Savor Stage sa loob ng maikling panahon? Mayroon ding tala sa ibaba na nagpapaalala ng mga cultivation stages, P.N. para paalalahanan kayo ng mga cultivation stages. Chi Practicing Building Base Savor Yuan. Ying Og Distraction Merging Gods Test Mahayana. Sa larawan, si Lady Chin ay mukhang nagulat at sinasabi, ano, mula sa kamatayan ay naging savor siya sa loob lamang ng ilang araw, hindi ba't ang cultivating immortality ay malapit na? Sa larawan, si Lady Chin ay mukhang galit at sumisigaw, ayoko nang maging isang saintess. Luo-luo, ayos lang sa akin ang maging isang foot-washing girl sa bahay ng master. Sinasabi ni Lin Yanfan, naglaro ako ng chess kasama si Daji kanina lang, interesado ba kayong dalawa sa isang round? Samantalang makikita naman natin ang pagtatakang mukha ng dalawang ito. Sinasabi ni Lin Yanfan, bago pa lang si Daji sa chess, maglaro tayo at ipakita sa kanya. Si Lady Chin ay nagsasabi, okay, matalino akong bata simula pa noong bata ako. Marunong akong tumugtog ng zither, mag-chess, magsulat ng calligraphy at magbasa ng mahusay. Iilan lang ang nakakatalo sa akin sa Lin-Immortal Palace. Sa larawan, si Lady Chin ay nakangisi at nagsasabi, kung aksidente kung matalo ang eksperto, ikasasama kaya niya ng loob. Hayaan ko na lang na magpanggap ng ilang pagkakamali at hayaan ko na lang siya. Sa larawan, makikita ang isang board game na may nakasulat na, Heaven and Earth. Mayroon ding mga lalagyan na may mga bato sa gilid. Ito ba ay isang chess game, o isang debate sa katotohanan? Sa larawan, si Lin Yanfan ay nakangiti at nagsasabi, Lady Chin, pakiusap. Pagkatapos ay makikita na tirira na si Lady Chin, ngunit bigla naman siyang nagulat nang mapunta siya sa loob ng chess. Tanong pa niya na kung nasaan nga raw siya ngayon, ngunit mas nagulat naman siya nang may napakalaking daliri ang papalapit sa kanya. At ipinakita ang gulat na reaksyon ni Lady Chin, pagkatapos ay may malaking kamay sa isang caseboard. At makikita naman ang nakakatawa na postura ni Lady Chin na tila naipit ng palad. Si Lin Yanfan ay tila nag-iisip ng susunod niyang galaw. At kalaunan ay agad siya ulit na naglagay ng bato sa caseboard. Pagkatapos ay makikita na naiiwasan na ito ni Lady Chin. Si Lady Chin ay mukhang seryoso at nagsasabi, hindi ito isang chess game kundi isang pag-aaral upang maunawaan ang Heaven and Earth. Ipinakita ni Master Li ang katotohanan ng Heaven and Earth sa harap ng aking mga mata, ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi ko alam kung gaano karami sa aking mahinang katawan ang makakaya sa kaalamang iyon. Sa larawan, si Lady Chin ay nakatingin ng may determinasyon at nagsasabi, ngunit ako ang santang babae ng Lin-Immortal Palace. Kailangan kong magtiyaga. Si Lady Chin ay nakatalikod, nakaharap sa isang kalawakan na may mga kumikinang na enerhiya. Isang kamay na may gintong pulse eres ang naglalagay ng puting bato sa isang board game na may mga itim at puting bato. Nagulat si Lady Chin at magsuka ng dugo. Si Lin Yanfan ay sumisigaw, ayos ka lang ba, Lady Chin? Tandang padamdam panipik, habang si Lady Chin ay mukhang nagulat at may lumalabas na pulang enerhiya mula sa kanyang bibig. Si Lady Chin ay ngumingisi na may dugo sa kanyang bibig. Naisip niya, Master Li ay napakahusay sa chess, na-amazed ang junior sa iyong mga kasanayan, ang batang babaeng ito ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang sariling mga kasanayan at naisip na siya ay mahusay sa chess. Pagkatapos makita ang mga kasanayan ng master, napagtanto ko na bahagi lamang ng mundo ang nakita ko at walang alam tungkol dito. Nang may dugo sa kanyang bibig, naisip ni Lady Chin, sa tingin ko walang sinuman sa mundong ito ang maaaring maging kalaban para sa master.
Sinabi niya, hindi na ito makayanin ng junior na ito, salamat sa iyong payo, Master. Si Lin Nianfan ay sumisigaw, Lady Qin. Habang ang kanyang kapatid ay sumisigaw, Sister. Tandang padamdam panipik, si Lady Qin ay nakahiga sa isang go-board, walang malay. Naisip ni Shiyu, ang pag-arte ni Sister Qin ay labis-labis upang mapahanga ang Master, hindi ba? Sumisigaw si Lin Nianfan, hindi. 11 galaw pa lang ang nagawa mo. 11 galaw tapos umamin ka ng pagkatalo. Hindi kita maintindihan, hindi ko maintindihan. Naisip ni Daji, si Lady Qin ay nakagawa ng 11 galaw. Gaya ng inaasahan sa Saintess ng Lin Immortal Palace. Talagang mahusay siya. Namamangha si Daji, sumisigaw si Lin Nianfan, mahusay siya. Tandang padamdam, paano siya naging mahusay, kahit na ang pagbuo ng mga zygote ay mas mahusay, tama. Naisip ni Shiyu, mali ang paghuhusga ni Sister Qin sa sitwasyon ngayon. Ang Master ay abala lamang sa pagkakaroon ng kasiyahan habang naglalaro ng chess. Naisip ni Shiyu, hindi marapat na pekay ng laro ng sadya. Pinuri niya ang maling panig ng Master. Sasamantalahin ng prinsesa na ito ang pagkakataon. Tanong ni Shiyu, bakit hindi tayo maglaro ng magkasama, Master Li? Sumagot si Lin Nianfan, okay. Sabi ni Shiyu, ang paglalaro ng chess ay isang sapilitang kurso para sa pamilya ng hari. Pinraktis ko na ito mula pa noong bata pa ako, kaya sa tingin ko ay mapapasatisfy ko si Master Li. Sabi ni Lin Nianfan, oh, ganyan ka kagaling, kung gayon kailangan ko itong seryosohin. Ang larawan ay nagpapakita ng isang kamay na naglalagay ng isang itim na piraso ng laro sa isang go board. Ang board ay may kulay kape na may pattern ng grid, at mayroon ng isang itim na piraso na nakalagay. Ang kamay ay may maputing balat at mahaba, payat na mga daliri. Ang background ay isang malambot na pinaghalong mapusyaw na asul at puti. May isang babaeng karton na nagulat, nanlalaki ang mata, at nakabukas ang bibig, na parabang nakasaksi siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Mayroon siyang pulang buhok na nakatali, isang maliit na gintong korona, at nakasuot ng kulay rosas at puting damit. Mayroon ding tandang pananong sa itaas ng kanyang ulo, na may isang karakter na nakatingala sa isang napakalaki at nagliliwanag na istruktura sa kalangitan. Ang istruktura ay tila gawa sa bato o metal at pinalilibutan ng umiikot na enerhiya. Samantalang gulat na gulat naman si Shiyu nang makita ito. Sabi ng babae sa gitna na nakasuot ng berdeng damit at may pulang tela sa kanyang likod, oh goodness. What a bad loss. Sa kaliwa ay may isa pang babae na gulat na gulat. Sa ibaba naman ay may babaeng nakahiga na may gulat na ekspresyon sa mukha. Isang karakter sa cartoon na may nagdududang ekspresyon, na nakatingin sa isang go-board. Ang karakter ay may mahabang kulay kape na buhok na nakatali sa isang ponytail at nakasuot ng asul na kasuotan. Ang teksto ay nagsasabing, ano ang problema sa mga tao sa kahariang ito? Saan nila nakuha ang labis na tiwala sa sarili? Ito ay nagpapahiwatig na ang karakter ay nagulat o naiinis sa tiwala ng mga tao sa kanilang paligid, posibleng may kaugnayan sa kanilang kasanayan o diskarte sa laro ng Go. Kay Lin Nianfan na may ekspresyon ng pagkatonto. Sabi niya, oo nga pala. Prinsesa siya, sa tingin ko, walang naglakas loob na talunin siya noong bata pa siya, kaya inakala niyang magaling siya sa chess. Nakatayo si Lin Nianfan at nakatingin sa prinsesa na nakahiga. Sabi niya, that's quite pitiful too, nakakaawa rin pala, mukhang naawa si Lin Nianfan sa prinsesa. Sa larawan, makikita ang prinsesa na umiyak at nagsasabi, Master Li, ako sa totoo lang. Nakangiti si Lin Nianfan at sinabi sa prinsesa, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko, hindi pa huli para malaman ang katotohanan. Dapat kang mag-practice ng mabuti sa hinaharap, at huwag kang mahiya. Makikita natin ang pagyuko ng dalawang ito sabay sabi na naiintindihan niya ito. Sinabi ni Shiyu, salamat, Master Li. Babalik si Shiyu at pag-iisipan ito. Nakatayo si Lin Nianfan kasama ang dalawang babae at si Shiyu. Sabi ni Lin Nianfan, pareho kayong hindi mukhang maganda. Gusto niyo bang magpahinga muna sa bahay? Sinabi ng babae, ayokong makaabala kay Master Li. Totoo na ang paglalaro ng chess ay nagpapagod sa aking isip at katawan. Aalis na ako ngayon, nakangiti si Lin Nianfan at sinabi, napagod ka na pagkatapos maglaro ng chess sa loob lang ng 5 minuto. Pagkatapos ay idinagdag niya, ganoon ba, kung gayon, hindi na ako magsasalita pa. Magpahinga ka ng mabuti, sabay sinamahan ni Lin Nianfan ang mga taong ito na umalis. At makikita naman na natapilok si Shiyu, at agad naman siyang tinanong ni Lady Qin na kung anong araw ang nangyari. Sumagot naman si Shiyu na mukhang natapilok nga raw siya sa isang bagay, kaya dahil dito ay agad naman nilang tinignan ng bagay na sinasabi ni Shiyu, at makikita naman na isa itong kawayan na nagliliwanag, samantalang gulat na gulat naman ang dalawa gayong isang araw itong Enlightenment Bamboo. Dito na po natatapos, maraming salamat sa panunood.